bansa. Unilateral sa iisang panawagan kontra korupsyon. For Marcos ka man, for Duterte, na parang gusto magkaroon ng kudeta para ilagay si VP Sara para maging presidente. Yun nga rin ang sinasabi nila na, mag-ingat kayo lalo na at merong mga destabilizing forces na gustong palitan si Marcos at gagamitin nila ang rally nyo para ma-push for change. Lalo na yung mga nasa kamkrami. Or even, for neither. Talagang gusto mo lang protesta laban sa korupsyon. Now, you might say, bakit walang thrill? Are Gen Zs in the Philippines too much of a pussy na hindi nila kayang magkaroon ng welga ng talagang sunugan? Well, first off, nagkasagutan ng mga pro-Duterte at EDSA marchers. Pero meron pa, may nagsunog rin ng truck na ginamit para harangan yung mga protesta or yung mga gusto talagang pumunta ng Malacanang sa Ayala Bridge para tigilan ang mga demonstrador na hindi pupunta sa EDSA o Mendiola, kundi diretso sa Malacanang. Naging magulo rin ang nangyari sa Recto Manila where one establishment was even trashed by conflicting narratives. Yung iba sinasabi, kinuyog ng tao yung mga nasa loob na pulis kasi nga namaril. Yung iba naman ang sinasabi, nagnakaw yung mga bata. Meron din daw nagpaputok ng baril nung nagkaguluhan sa Recto matapos ang protesta sa Mendiola, which in and of itself saw protesters breaching the barriers na nilagay ng pulisya. Mahigit 200 katao, mostly estudyante at kabataan rin ang nadetain ng Manila Police District dahil sa kaguluhang nangyari. Pero bago natin sabihin na mga geng-geng lang naman yan, mga squammy behavior na hindi nila alam ang ginagawa nila at hindi sila parte ng mga nagpoprotesta, let's not throw them under the burning truck. Kasi sure, many of them could have done a better job at protesting dahil ayaw natin ng malakihang crackdown kung lumala pa lalo yung gulo. Kasi kapag nangyari na sasabihin I will declare imminent disaster, something like that, which, Marcos has signed. Para lang gawing dahilan